muli sa inyo, at welcome back sa Recap. Ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang part 2 ng pinakamalakas na mandirigma sa lahat ng mangkukulam ng makabagong henerasyon na may movie title na The Witch Part 2, The Other One, at kung hindi mo pa napapanood ang part 1 ng movie na ito, ay pumunta ka na sa wall ng YouTube profile ko. At ilalagay ko na lang din ang part 1 ng video na ito sa dulo or end screen ng video na ito, so mag-relax ka lang at ako na ang bahala sa'yo. Simulan na natin ito. Sa umpisa ng ating kwento ay makikita natin ang isang batang babae, duguan ang buong katawan nito, at tila meron siyang hinahanap. Sunod ay maririnig niya ang tinig ng kanyang ina na tinatawag siya. Hinahanap niya kung saan nagmumula ang tinig na ito, pero hindi niya makita. Dahil sa tuliro ay tinakpan nito ang tenga niya. Sunod naman ay nagising ang babaeng ito sakay ng isang bus. Marami rin ang pasahero nito. Bigla namang lumiko ang ruta ng bus. Sunod nito ay makikita din natin ang isang lalaki na nakasuot ng smoke mask. Kasabay nito ay lumabas ang nakakapampatulog na usok. Karamihan sa mga pasahero ay nagpupumilit makalabas. Yun nga lang ay nakalock ang mga bintana at pintuan nito. Pahiwatig na ito ay sinadya upang dukutin ang isang babae. Ang parehong babae na kanina ay nakita nating nagising. Sunod ay binitbit na siya. Dinala kung saan, sa sumunod na eksena ay nagising siya dahil sa balita na kanyang narinig sa TV. Naaksidente ang isang bus, ito rin ang parehong bus na sinakyan niya kanina. Nagising naman siya sa tabi ng kakambal ni Doktora Ivy. Ito ay si Dr. Evie. Sinabi ng babae na anong gagawin niyo sa akin, buntis po ako. Sumagot naman si Doc Evie na, alam ko, at alam ko rin na babae ang magiging anak mo, at magkakaroon siya ng kakambal na babae. Isang malakas na mandirigma katulad niya. Nagtaka naman ang babae sa sinabi ng doktora sa kanya, kaya sinabi niya na anong ibig mong sabihin, na magkakaroon ng kakambal ang anak ko. Bigla namang lumapit si Doktora Ivy, na mas bata ang itsura kumpara sa part 1 ng movie na ito. Sumagot naman si Doc Ivy, na hindi mo alam kung sino ka talaga. Sa sumunod na eksena makalipas ang ilang taon, ay makikita natin na inatake ang isang secret facility. Dito ay makikita natin ang isang babaeng duguan. Ito ay si Luna. Nakita niya na lang ang sarili niya sa isang wasak na facility, at naririnig niya ang alarm ng pasilidad. Sunod ay lumabas siya ng facility, at naglakad palabas. Dahil naman sa liwanag at ingay ng lugar ay natuliro ito at tinakpan ang tenga niya. Sa kabilang bahagi naman ng Korea, ay may grupo ng mga kalalakihan ang papunta sa isang mansion na malapit sa dalampasigan. Pinamumunuan sila ni Jang, ang leader ng Secret Research Institute. Habang nag-aantay naman sa loob ng mansion, ay makikita natin na may mga itim na ugat ang bigla na lang lumilitaw sa mukha niya. Sinabi niya na ito talaga ang nangyayari sa akin kapag pumupunta ako sa bahay ni Doktora Evie. Samantalang si Doktora Evie naman, ay nakipagkita na kay Jang, pero mapapansin natin na naka-wheelchair na ito at mas tumanda na ang itsura nito kumpara kanina. Tinanong niya si Jang kung anong nangyari sa headquarters facility. Parehas nang nangyari sa isa pang facility na pinamumunuan ni Doktora Ivy. Inisip naman ni Jang, na parang sinadyang pakawalan ang babae. Inisip din niya na baka may kinalaman si Doc Evie sa nangyari. Sumagot lang si Doc na bakit hindi ka mag-imbestiga para malaman mo ang katotohanan. Sa kabilang eksena naman ay nakarating na si Luna sa gitna ng isang kalsada. Dito ay muntikan na siyang masagasaan ng isang van na paparating. Dahil dito ay kinuha siya ng mga di kilalang lalaki at pilit na isinakay sa loob ng van. Dito ay makikilala niya si Jane, isa ring babae na biktima ng pagdukot ng mga lalaking ito. Sinabi ni Jane na wala namang kinalaman ang babaeng ito sa inyo. Bakit niya siya dinukot? Nagalit naman ang lalaki at sinabing, huwag kang ang manggi-alam. Laman tiyan din ito. Sunod ay binugbog si Jane, samantalang pilit namang hinaharot ng lalaki si Luna. Sinabi niyang huwag mo akong hawakan. Sunod ay binali niya ang braso ng lalaki. Kasunod nito ay nagrambulan na sila sa loob ng van. Kasunod nito ay tumalsik din ang likurang pintuan ng van. Sunod ay huminto na ang van. Paglabas ni Jane ng van ay nakita niya si Luna. Pinatay nito ang huling kalaban. Natakot siya at namangha. Pero agad niyang tinawagan ang tito niya upang humingi ng tulong. Ito ay si Ben. Pagkadating nito ay tinanong niya si Jane kung nasaktan ba siya at anong nangyari. Sumagot naman ito na okay lang siya at nagmamadali na itong umalis, pero napansin ni Uncle Ben si Luna, naglalakad ito papunta sa kanila. Yun nga lang ay bigla itong hinimatay.
Sunod ay dinala nila ito sa veterinary clinic ni Uncle Ben upang gamutin. Nagulat naman si Uncle Ben at namangha dahil sa oras na tinanggal niya ang mga bubog sa sugat ni Luna ay agad itong naghihilom. Sunod ay dumaloy sa buong katawan ni Luna ang kulay blue na serum na nagpabilis sa kanyang paggaling. At kung iisipin natin, si Jae-yoon ang bida sa part 1 ng movie na ito, ay kailangan niya ang kulay blue na serum, samantalang si Luna naman, ay hindi na kailangan injekan ng kulay blue na serum, dahil tila mismong katawan niya ang nagpo-produce ng kulay blue na serum. Anyway, balik na tayo sa istorya. Dito nga ay napansin ni Uncle Ben sa x-ray na gumaling na ang lahat ng bali at sugat sa katawan nito. Na siyang ikinagulat niya, sunod ay pinuntahan niya si Jane. Dito ay nalaman niya na pinadukot pala si Jane ni Yang, ang leader ng isang gang. Sunod ay tinanong ni Jane kung kamusta ang kalagayan ni Luna. Sumagot naman si Uncle Ben na okay na ito. Ginamot niya na ang ibang mga sugat nito. Nagsuggest din si Uncle Ben na dapat ay i-report nila ito sa mga polis. Kinontra naman ito ni Jane at sinabing, hindi pa maaari sapagkat hindi natin alam ang buong pagkatao nito. At isa pa ay hindi natin alam kung ano ba talaga ang totoong nangyari sa kanya. Samantalang sa ibang lugar naman ay makikita natin ang isang babaeng duguan. Ito ay si Yvonne, ang captain, at maraming petay na katawan ang nakapalibot sa kanya. Ito pala ang mga kalaban niya. Lahat ito ay inubos niya. Sunod ay pumasok na siya sa kotse. Nang tauhan niya, nagalit ito sa kanya at sinabing, bakit ka sumugod mag-isa? Ni hindi mo man lang inantay ang backup mo para suportahan ka. Sunod ay nakauwi na siya sa bahay niya. Dito ay ginagamot niya ang sarili niya, at mapapansin natin na may kulay itim na ugat din itong lumalabas sa braso niya katulad kay Jang. Sunod ay sinuntok niya ang pader, at bigla itong naglaho. Sunod ay binuksan niya ang laptop niya, at parang computer ang mga mata nito na ina-absorb ang lahat ng information sa computer laptop, at isa rin pala siya sa umatake sa headquarters facility. Noong nakaraang araw, sunod ay umuwi na sa bahay si Jane at sinama niya si Luna. Dito ay nagalit ang kapatid niya at nag-alala. Ito ay si Zijan. Sunod ay pinisil niya ang pisngi ni Jane. Nagalit naman si Luna at inisip na sinasaktan nito si Jane. Agad na niyang pinabitaw ang kamay ni Zijan. Tinanong ni Zijan kung sino ang misteryosang babaeng ito. Sumagot naman siya na ito ay si Luna. Dito muna siya titira sa atin pansamantala. Sunod naman ay pinuntahan ni Captain Yvonne, si Doktora Evie. Pinakita ni Doktora Evie ang files ni Luna, at binigay ang mga impormasyon tungkol dito. Sinabi rin niyang napaka-importante ni Luna sa kanyang proyekto at eksperimento dahil si Luna pala ang anak ng babae na pinadukot nila sa umpisa ng movie na ito. Samantalang tinanong naman ni Yvonne ang tungkol kay Jae-yoon, ang bida sa part 1 ng movie. Sinabi naman ni Doc na huling nakita ito sa laboratory ng kapatid niya last month, at wala na siyang balita dito, pero sinabi niya na hayaan na muna natin ang babaeng yun, dahil mahina siya kumpara kay Luna. Dahil si Jae-yoon ay umaasa lang sa kulay blue na serum, iba kay Luna. Tinanggap naman ni Yvonne ang assignment, sunod ay binigay sa kanya ang tracking device, na magtuturo ng kinaroroonan nito. Matapos naman nilang umalis sa mansion, ay napansin nilang may sumusunod sa kanila, kaya agad silang umiwas ng ruta. Dito ay binangga ng tauhan ni Yvonne ang kotse ng sumusunod sa kanila. Sunod ay lumabas naman ang galit na lalaki mula sa sirang sasakyan. Dito ay naglabanan ang dalawang lalaki. Matira-matibay ang labanan, pero sa huli ang tauhan ni Yvonne ang nanalo. Sunod ay pinuntahan na nila ang big boss nila. Habang nasa kwarto naman si Luna ay nagsimulang pamatak ang dugo mula sa kanyang ilong. Sunod ay nakaramdam siya ng sobrang pananakit ng ulo. Kasabay nito ay naririnig din niya ang tinig ng kanyang ina. Tinatawag siya nito kung saan. Kaya pinakalma niya ang sarili niya, hanggang sa maging okay na siya. Sunod naman ay bumukas ang bintana ng kwarto niya. At nakita niya dito ang mga kotse na paparating sa farm. Kumuha naman ng shotgun si Jane at itinutok kay Yang. Tinanong niya kung nasaan ang mga tauhan niya na dumukot sa kanya kanina. Inisip din ito na dahil ba sa shotgun kaya ka nakatakas at natalo nito ang mga tauhan niya. Kaya inisip ni Yang na baka nag-hire ng tauhan si Jane para ipagtanggol ang sarili niya. Dahil naman hindi sumagot si Jane, ay inutusan ni Yang na sugurin ang kawawang babae. Nagpaputok naman si Jane bilang babala na wag silang lalapit. Pero dahil sa marami sila ay agad nilang nahawakan si Jane. Sakto naman at dumating si Zijan at hinampas nito ang isang lalaki ng baseball bat. Pero hindi man lang natinag ang lalaki.
Sunod ay sinampal niya ng sobrang lakas sa mukha si Zijan. Sunod ay nag-offer si Yang kay Jane na hindi na sila guguluhin or sasaktan nito basta pirmahan lang nito ang dokumento na nagsasabing ibinente niya na ang farm na ito kay Yang. Tumanggi naman si Jane. Samantalang nasa tore naman ng bahay si Luna. Nakatingin lang mula sa itaas, at pinagmamasdan ang mga nangyayari. Napansin naman siya ng mga tauhan ni Yang. Sunod ay inutusan siya ng mga ito na bumaba. Naglakihan naman ang mga mata nito. Matapos nilang makita ang paglutang pababa ni Luna, mula sa itaas ng bahay, sunod ay nilapitan niya ang lalaking nanakit kay Jane. Agad niya itong binigyan ng simpleng suntok sa tiyan, dahilan naman para tumalsik ito sa kamalig. Sunod ay isa-isa niyang pinilayan ang mga lalaking nanakit kay Zijan. Sunod ay sinipa niya ang kotse para iruruhin ang mga tauhan ni Yang. Kasabay nito ay naglakad si Luna papunta sa kinaroroonan ni Yang. Nanginag at napaihi naman sa takot at natamba si Yang, pero agad naman siyang pinigilan ni Jane, at sinabing itigil na nito ang pananakit. Okay naman na sila. Sunod ay kinausap ni Jane si Yang, at sinabing umalis ka na at wag ka nang babalik ulit dito, dahil sa susunod ay baka hindi ko na siya mapigilan. Habang natulala naman si Zijan sa galing at lakas ni Luna, tila na in love na ito sa dalaga. Ngumiti naman si Luna sa kanya, dahilan para ma-fall ito, #marupok yarn. Habang ginagamot naman ni Jane ang mga sugat niya, ay wala siyang ibang iniisip kundi si Luna. Sa kabilang eksena naman ay makikita ni Yvonne sa tracking device na malapit na ang location ni Luna. Kinabukasan naman ay bigla ang nagkita si Yvonne at si Jang. Tinanong siya ni Jang kung bakit siya bumalik sa Korea, at alam din nito na pinatawag siya ni Doktora Evie sa mansion. Pero hindi naman sumagot si Yvonne. Sinabi naman ni Jang na baka dahil kay Jay yun, hindi ulit umimik si Yvonne. Dahil dito ay nakumpirma ni Jang ang mga hinala niya. Nagsalita naman si Jang na hindi birong kalaban si Jay yun. Isa pa ay hinahanap nito ang kulay blue na serum. Sumagot naman si Yvonne na wag kang mangingialam at manood ka lang. Wag mo rin akong susundan. Habang si Yang naman at mga tauhan niya ay tinakat si Uncle Ben, sinabi niya na isusumbong niya sa otoridad si Uncle Ben dahil sa mga illegal surgery na ginagawa niya. Itinanggi naman ito ni Uncle Ben. Sunod ay nilapag nila sa lamesa ang kamay ni Uncle Ben. Sinabi ni Yang na, sabihin mo sa akin kung anong nalalaman mo tungkol kay Luna. Kung hindi ay puputulan ko yang mga daliri mo. Habang nasa kotse naman sila Jane at Luna, ay pinakita ni Zijan ang video ng babaeng nagmumukbang vlog. Naging interesado naman si Luna sa mga pagkain, kaya nagsabi siya na kung maaari ba niyang matikman ang mga pagkaing iyan. Kaya sinabi ni Zijan na don't worry, mamaya ay matitikman mo ang sarap ko. Ay ang sarap ng mga pagkaing iyan. Sunod ay nakarating na sila sa grocery store. Dito nga ay namangha si Luna sa sarap ng mga pagkain, na first time niya lang natikman. Sunod ay nakatanggap naman ng tawag si Jane mula kay Uncle Ben, kaya nagmadali siyang pumunta sa veterinary clinic ni Ben. Dito ay nakita niya ang sugat sa kamay ni Uncle Ben. Sinabi niya na paalisin mo na si Luna, at ibenta mo na rin ang property pati ang bahay kay Yang para hindi na tayo mapahamak. Sunod ay bumalik na siya sa kotse, pero nagulat naman si Jane na pumasok sa kotse niya si Yvonne. Samantalang tinawagan naman ni Yang ang organization na naghahanap kay Luna, dahil iniisip niya na kapalit ng information ay babayaran siya nito ng malaki. Ang hindi niya alam ang facility na tinawagan niya na dating hamuli kay Jay yun, sa part 1, ay nagpadala ng mga tauhan sa opisina ni Yang na meron din kakaibang kakayahan. Dito ay inubos nila ang lahat ng mga tauhan ni Yang. Sa huli ay tinanong siya nito kung nasaan si Luna. Habang pauwi naman si Jane at naalala niya ang pinakitang CCTV footage ni Yvonne kanina. Video ito sa headquarters facility. Habang pinapatay ni Luna ang mga tauhan sa lugar bago siya makatakas, kaya binigyan siya ng cellphone ni Yvonne at sinabing, kung gusto mong maging ligtas kayo ng kapatid mo, ay makinig ka sa lahat ng sasabihin ko. Habang nag-aantay naman si Jane sa tawag ni Yvonne, ay pinigilan niya ang dalawa na manood ng fireworks display sa plaza. Habang ang grupo naman ni Yvonne ay pinalibutan ang buong lugar sa farm nila Jane, nag-aantay sila sa pagputok ng fireworks, dahil ito rin ang hudyat nila para tirahin ng missiles ang lugar. Gagamitin nila ang pagkakataong ito para hindi sila mahalata. Nag-sorry naman si Jane kay Luna, at sinabing tumakas ka na. Sunod ay napansin ni Yvonne na dumating sa lugar si Yang at ang mga kakaibang kalalakihan na galing sa laboratory ni Doktora Ivy, para hulihin si Luna. Agad namang pinapatakas ni Zijan si Luna. Sunod ay lumabas si Jane dala ang shotgun niya.
para harapin ulit si Yang kasama ang iba. Tinanong naman siya ni Yang kung nasaan si Luna, itinanggi naman ito ni Jane at sinabing hindi ko alam ang sinasabi mo. Dahil sa inis ay binaril siya ng shotgun ni Mr. Yang, sakto naman ang pagputok ng fireworks, kaya tinira na rin nila ang missiles. Hinarap naman ng isang babae mula sa laboratory ang lalaking nagpaputok ng missiles, dito ay naglabanan sila ng tauhan ni Ivan. Pero nanaig ang galing ng babae mula sa laboratory. Samantalang sinubukan naman gisingan ni Zijan ang ate niya pero patay na ito. Lumapit naman si Yang at sinabing pagod na ako sa inyo. Nagalit naman si Zijan kay Yang, kaya pinagsalitaan niya ito ng hindi maganda. Sa inis ni Yang ay tinutok niya ang baril sa ulo ni Zijan, para magkasama na kayo ng ate mo, pero agad naman siyang nailigtas ni Ivan. Matapos nitong barilin si Yang, sinabihan din niya ang mga tauhan ni Yang na umalis na kayo kung ayaw niyong madamay. Natakot naman ang mga tauhan ni Yang, nang paalis na sila ay ginamit ng isang babae mula sa laboratory ang kapangyarihan niya para patayin ang mga tauhan ni Yang sa isang tira lang, samantalang patuloy pa rin ang labanan ng dalawang panig. Napatay naman ni Ivan ang karamihan sa kalaban. Pero may mga tauhan siya na napatay. Sunod ay bumagsak siya sa tabi ni Zijan. Binalaan niya si Zijan na umalis na at tumakas, pero nakatutok pala ang baril ni Yang kay Zijan. Buhay pa pala ito, pero agad namang hinarang ni Ivan ang bala na para kay Zijan. Dahilan para masugatan ito, agad namang dumating ang mga tauhan ni Ivan. Tinapakan naman sa dibdib si Yang ng isa sa mga tauhan ni Ivan. Ginamit ni Ivan ang katawan niya bilang panangga para kay Zijan, yun nga lang ay tumagos pala ang bala nito diretso sa dibdib ni Zijan, habang nagising naman si Luna sa gitna ng gubat. Matapos niyang matamaan ng missiles, dito ay nakita niya ang fireworks, at naalala niya ang magagandang memories kasama ang magkapatid, samantalang isa naman sa mga tauhan ni Ivan ang lumitaw sa harapan ni Luna. Balak siya nitong patayin, namangha naman siya kay Luna. Dahil sa kabila ng mga nangyari ay buhay pa rin ito, sunod ay umatake na siya, pero bago pa man siya makaatake ay pinabagal ni Luna ang oras. Sunod ay hinawakan niya ang espada nito at binali, sa kanya isinaksak sa ulo ng babae. Samantalang tinanong naman si Ivan ng tauhan niya kung kamusta ang dalawang magkapatid, hindi naman sumagot si Ivan. Bagkus ay tinitigan lang ang bangkay ng magkapatid. Sa galit niya ay kinuha niya ang kutsilyo niya diretso kay Yang na buhay pa. Sinabihan siya ng tauhan niya na wag niya nang ituloy ito dahil hindi naman ito kasama sa organization. Bigla naman siyang sinuntok ng isang lalaki mula sa laboratory, dahilan para tumilapon siya. Nagawa naman ni Captain Ivan na masugatan sa leeg ang lalaking ito. Pero agad siyang nasaksak ng isa pang babae na kakampi nito sa laboratory. Pinagtulungan siya nito, at nang saktong babarilin na siya, ginamit ng tauhan niya ang natitirang lakas nito para sugod din ang lalaking may hawak ng baril. Nagawa naman niya itong masugatan. Pero agaw eksena naman si Luna nang dumating sa lugar ng labanan habang hila-hila niya ang babaeng pinatay niya kanina. Dito nga ay natulala siya nang makita niya ang katawan ng magkapatid na wala ng buhay. Nakita niya din si Yang na gumigapang palayo sa lugar. Tinapakan niya ang mga binti nito na tila nadurog ang mga buto sa lakas. Sakto namang nakatayo ang dalawang mandirigma mula sa laboratory. Minaliit naman siya ng lalaki. Sa galit niya ay hindi na siya lumakad para patayin ang lalaki. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para lusawin ang braso nito. Samantalang mabilis naman nag-regenerate ang katawan ng babae. Agad itong sumugod sa kanya, pero sinampal niya lang ito ng sobrang lakas, dahilan para tumilapon ito sa kabilang barangay, ay sa kabilang panig ng lugar. Samantalang nabaling ulit ang atensyon niya kay Yang. Sunod ay tinapakan niya ang balakang nito na unti-unti nadudurog ang mga buto, dahilan para mapasigaw siya. Nakabawi naman ulit ng lakas ang babae at sumugod ulit ito kay Luna, kasabay ng paghagis nito ng kotse, pero agad namang dinakma ni Luna ang mukha nito. Sunod ay ginamit ni Luna ang powers niya, para kontrolin ang kutsilyo patutok sa leeg ng babae, hanggang sa masaksak niya ito, habang ginamit naman ng lalaki ang kapangyarihan niya para palutangin ang mga bato sa paligid niya, pero agad itong napigilan ni Luna. Sunod ay ginawa niyang buhangin ang mga bato, kasabay nito ay binalik niya ang teknik na ito sa lalaki, hanggang paulit-ulit na hinihiwa ng mga bato ang katawan ng lalaki hanggang sa maging pino na ang katawan nito. Natulala naman ang kakampi niyang babae, dahil dito ay umatras ang buntot nito dahil sa takot kay Luna. Sunod ay naglakad na ito palayo sa lugar pero sakto naman at dumating si Joyun, ang leader ng Shanghai Research Laboratory. Tinanong siya ng babae na natakot kay Luna,
kung kilala ba nito si Luna. Sumagot naman ito ng oo. Sa makatuwid kapatid siya ng pinaka-boss natin, at ang utos nito ay pakawalan ang kapatid niya at hindi patayin. Sinong nag-utos sa inyo? Sunod ay binali nito ang leeg ng babae. Sunod ay inamin ni Jo-yoon na matagal niya nang sinusundan si Luna, simula nang tumakas ito sa laboratory. Pero sa isip niya lang ito nararamdaman. Tinanong naman siya ni Luna, kung palalayain mo ba ako? Sumagot naman ito ng oo naman dahil kailangan nating magtulungan. Alam din niya na ang isip ni Luna ay konektado sa isip ng nanay nito, pero hindi ako ang naghahanap sa'yo kundi ang nanay mo. Inalok niya ito na makipagtulungan sa kanya, pero tumalikod lang si Luna, at bumalik sa kinaroroonan ng magkapatid. Nagtaka naman si Jo-yoon sa kinilos nito, nakita niya ang simpatsya ni Luna para sa dalawang bangkay, kaya inalok niya ito ng kulay blue na serum. Sinabi nito na maaari mong buhayin ang isa sa kanila, pero sa oras na gawin mo ito, ay hindi na magiging normal na tao ang bubuhayin mo. Sunod ay napansin nila si Yang na buhay Perrin, pero may kulay itim na ugat din ito na lumalabas sa mukha niya, kaya sinabi ni Jo-yoon na may mga tao na mas pinipiling mamatay bilang isang tao. Dahil naman sa sinabi ni Jo-yoon ay napaisip si Luna, at napaluhod. Sunod ay ininjikan siya ng red na serum, dahilan para mawalan siya ng malay. Nagsalita naman si Jo-yoon na dadalhin na kita sa iyong ina. Sa kabilang eksena naman ay kinausap ni Doktora Evie ang kanyang anak. Sinabi nito na malapit nang magkita ang dalawang kambal, at paniguradong hahanapin ng magkapatid na ito ang kanilang ina, kaya kailangan nating maghanda. Samantalang makikita naman natin sa dulo ng movie na ito, ang nanay ng kambal na tila nakalutang sa hangin, bigla namang dumilat ang mga mata nito. At dito na po natatapos ang part 2 ng movie series na ito, pero bago ako makipag-bonding kay Jaeyoon at Luna, ay nais ko po munang maglambing sayo, na kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag mo namang kalimutang mag-like, share, comment ng yes, at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Muli ito po si Athena. See you on my next stories.